Hi, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. We are back here at the Bristol Motorcycle Philippines at 10 Ave Caloocan mga kamots. Dahil gaya na pinangako sa inyo sa last video, gagawa natin ng mga entry lahat ng Zone Test Series under Bristol Motorcycles. This is the second time na magre-review tayo ng Bristol Motorcycle under Zone Test Series mga kamots. At ito na nga yung Bristol Zone Test 400G na ADB type ni Bristol. So, alamin natin mga kamos kung ano-ano naman meron sa isang to. Kung kayo ay nangangarap magkaroon ng ADB style na motor and then gusto nyo is expressway legal pa, marahil lang Bristol Zone Test 400G na ang hinahanap ninyo ngayong 2025. So, alamin natin kung ano-anong features meron ang isang to mga kamos. So, let's go. Alright, so this is it mga kamos, the all-new Bristol Zone Test 400G. Wow! Ang malaki ADB style na motor from Bristol. And isa to sa mga nilabas ni Bristol Motorcycles ngayong 2025 under Zone Test Series. So, kung mapapansin natin mga kamos, napakalaki ng isang to. ADB style siya and then expressway legal. And then malaki siyang tignan compared dun sa una natin na review na 400D. Although pare-parehas sila ng displacement, may mga pagkakaiba talaga sila pagdating sa size tulad ng isang to mga kamos, no? Na medyo may pagka malaki rin talaga ang itsura niya, no? Ayan. So this is the Zone Test 400G ADB style. So meron tayo ditong windshield na napakalaki mga kamots. Ayan, so clear windshield siya or visor. Ayan, so I think adjustable siya. Ayan, so na-adjust yung ano niya, yung taas niya. So pwede mo siyang itaas. So, pwede mo siyang ibaba. Ayan. So, meron siyang bulb sa gilid, no? Pag-expect natin na kapag nasa expressway tayo, hindi masyadong tatama yung hangin sa atin, lalo na pagka naka-high speed tayo. Madideflect talaga yung hangin, mga kamos, dahil sa lapad ng windshield niya. So, as we go down here, ayan, so may nakalagay lang dyan na Zone Test. By the way, naka-activate na nga rin pala itong isang to. So, ayan, naka-open na siya. And then yung DRL niya, ayan, naka-open na. So, simulan natin dito sa DRL. So, sa DRL niya, so mula doon hanggang dito, ayan, so napakaganda rin. So, parang naging nagmistulang kilay na siya, no? Ng buong mukha nitong ADB na Zone Test 400G. Ayan. Pagdating naman sa headlight, as you can see, naka-projector light din ng isang ito. And then, apat din ang projector light niya. Yung nagsisilbing headlight na niya, no? So, dalawa sa right side, dalawa sa left side. At ang kagandahan pa dito kay Zone Test 400G mga kamos, ay meron na siyang built-in na parang mini driving light dito sa ilalim. So, additional lights para sa Zone Test 400G. So, built-in na po yan mga kamos, so hindi siya aftermarket. So, I wonder kung gaano kalakas yan. Mamaya titest natin yung motor na ito mga kamos, bubuksan natin kung gaano kalakas yung ilaw niya. Tsaka itong nasa itong additional na auxiliary light niya. And then isa pa sa mga features ng Zone Test 400G na ibinibida ng Bristol Motorcycle Philippines mga kamos, itong built-in camera niya. Ayan, meron siyang built-in camera sa unahan mga kamos, no? So hindi mo na kailangang magkabit pa ng camera. Ito meron na siyang built-in camera. So I hope mamaya makita natin yung ano nito, yung test natin dito sa camera niya kung gaano kalinaw dun sa TFT display, yung kuhaba niya mga kamos, no? By the way, ito pala nire-review natin sa combination of color white and gold. Ayan, so glossy white and then may pagka-gold yung ano niya, yung mga decals niya and then yung mga ibang pairings niya tulad nito. Napaka-premium ng color combination, no? Sa gilid naman niya, ayan, so as you can see, combination of white, black, tsaka gold yung decals niya. Napaka-angas din ng taillight niya. Kakaiba rin yung design. So, talagang madidistinguish mo yung kaibahan nito sa ibang motorcycle na meron tayo dito sa Pilipinas mga kamos. Itong Zone Test. Ayan. So, kahit din naman dun sa una na nireview natin na 400D. Unique din yung itsura ng taillight niya. Pero itong ADB style na Zone Test 400D, mas pina-unique palalo yung taillight niya, no? Ayan, no? So, para siyang grid line. Ayan. And then, napakaliwanag din ng buga. And then nakagandaan pa dito kay 400G na Zone Test mga kamos. Bukod dun sa built-in camera niya sa unahan, meron pa siyang built-in camera dito sa likuran. Dual camera na siya mga kamos, so para siyang kotse, no? Sa mga kotse ngayon may mga dual camera na. Ito ganun din.
So, napakalaking features niyan mga kamos, and then hindi mo na kailangan pang talagang magkabit ng camera sa motor na to kasi meron na siyang built-in camera. Ayan. So, pagdating naman sa tapalodo niya sa likod, ang napansin ko dito mga kamos, para siya naka-carbon, no? Carbon design, dry carbon. Ayan, no? Kung mapapansin niyo. So, napakaangas nitong 400G na to mga kamos. So, na-surprise ako sa unang features pala na pinakita ko sa inyo, yung built-in camera niya. Ayan. So, doon pa lang talagang panalo na tong ADB style bike na ito ni Zontes. Ayan. So, pagdating sa turn signals mga kamos, sa likuran, nakahiwalay siya, no? So, hindi siya naka-integrated. So, iwasan nyo na nga lang na mabali ito para hindi naman siya ma-damage. Ayan. And then, sa tapalodo niya, ayan, so maiksi lang yung tapalodo niya sa likuran, no? Maiksi lang. And then, meron siyang built-in plate light and then reflectorize. Ayan, sa likuran. Alright, so dako kaagad tayo sa sukat ng gulong ng Bristol Zontes 400G. Sa unahan mga kamots, meron itong sukat na 110 by 70 by 17. So, 17 inches po yung rim niya. So, naka-rim nga pala itong isang to mga kamots kasi nga ADB style siya. And then, yung pinaka-rim niya is color black. Ayan, and then may nakalagay na Zontes. Ayan, so napaka-unique talaga. And then, ang ganda ng paint finish siya, gloss black. And then yung rayos niya, naka-oversized rayos na chrome ang kulay. And then pagdating naman sa telescopic fork niya, mga kamos, yan. So hindi siya ordinary telescopic fork since expressway legal tong isang to. And then ADB style siya, so nangangailangan to ng matinding suspension. Kaya meron tayo dito mga kamos is inverted oversized front suspension. Wow! So inverted siya. And then napakalaki din ng ng rotor disc. Ayan. So malaki din yung diameter ng rotor disc, kagaya din dun sa 400D na na-review natin. And then J1 din yung caliper niya na naka 4-pot din. Ayan. So malaki rin yung yung caliper niya, no. Ayan. And then equipped with ABS na rin to, kung isang to mga kamos, no. Ang ganda ng ng style ng fender niya. So meron siya parang butas dito, no. Dito sa front fender niya. And then combination of matte black tsaka white. Ayan. Alright, so pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran mga kamots, ito ay gumagamit ng 150 by 70 by 14. Ayan, so medyo maliit lang ng kaunti itong nasa likuran. So 17 sa unahan, so 14 dito. So mga 3 inches yung niliit niya. Ayan. So pero malapad naman yung gulong niya, 150. And then tubeless star na rin nga pala yan mga kamots, front and rear. Kahit na naka-rim siya. So as you can see, ito yung pinaka-CVT niya mga kamos, wala siyang kickstart. So kagaya lang din ng nauna ng review natin. I think lahat naman ng Zontes na nilabas ni Bristol wala rin talagang kickstart. So ito mga kamos, yung air filter niya na napakalaki. And then ito yung CVT niya na napakalaki din ng crankcase. Ayan, so sa cover pa lang malalaman mo talagang malaki yung crankcase niya, no? So ito yung footstep para sa pasahero. So medyo malapad din, and then rubber type yung ibabaw, and then alloy yung pinaka footstep niya. Ayan, so natitiklop siya. Ayan. And then ito naman yung sa driver mga kamots. Kung ayaw nyo tumapak doon, kung sawa na kayo tumapak doon sa footstep niya, so pwede pa kayo tumapak dito. Ayan. And then meron siyang center stand na medyo makapal-kapal din yung ginamit. And then ito yung side stand niya mga kamots. So, naka-alloy. So, meron din itong kill switch sensor mga kamots. And then ito po yung footstep para sa driver mga kamots. So meron siyang built-in na mating na. So hindi na natin kailangan mag-worry at magpakabit pa ng mga aftermarket na mating. Kasi meron na itong kasama na metal. Wow! Metal texture na mating. Ayan. Pagaya sa 400D, medyo mahaba din yung tambucho nito. At kamukhang-kamukha talaga niya sa 400D. Kaya lang kaibahan naman nito mga kamots. Kulay silver naman yung pinaka-heat guard niya, no? Ayan. So, ang ganda din ng forma. So, simula dun sa tubo, packet dito, ayan. So, bali yung parang pinaka-heat guard ay bumabalot na nga doon sa buong tambucho. And then, pagdating sa tape, kagaya lang din sa 400D. Ayan. So, may pa-diamond dito, and then may bilog sa loob. Ayan. And then, stainless din yung ginamit na tambucho. Napakalupit talaga nitong Bristol Zontes na to, no? So, pagdating pa lang sa tambucho, talaga napakaangas na ng forma. Ayan. Front cam.
Ayan. So, ayan mga kamots, yung sample ng front cam na sinasabi ko sa inyo na meron si Zontes 400D. So, as you can see, napakalinaw talaga ng kuha niya. Ilang megapixel to? 1080. Ah? 1080. 1080 sa unahan. Ayan, so 1080 megapixel yung sa unahan mga kamots, no? Kung mapapansin nyo, napakalinaw ng kuha. So, shoutout doon sa dalawang nag-uusap. Pasensya na nakuha na kayo. And then, yan. So, yung TFT display niya, para na siyang mini tablet sa sobrang laki mga kamos, no? So, sir, pwede po natin matry yung sa likuran. Ayan, shoutout kay Sir Jay na staff dito sa Bristol. Ayan, so, ito naman yung sa likuran mga kamots. Maganda rin yung kuha ng sa likuran, malinaw din. So, kung mapapansin nyo, napaka-neat and napaka-linaw ng kuha niya, napakalinis. So, talagang hindi nyo na talaga kailangan lagay pa ng aftermarket na camera dito or maglagay ng GoPro mga kamos, no? Dito pa lang sa built-in camera niya, talagang swak na at solid na yung features niya. So, for the safety purposes na rin, kung sakasakali dito pala sa camera niya, mga kamos, talagang ma-amaze ka na. So, yan po yung sample na kakuha ng camera niya, no? And then, ngayon naman mga kamos, pakita ko naman sa inyo yung sample ng headlight niya, tsaka yung mini driving light niya kapag nakabukas. Alright, so i-assist tayo ni Sir Jay, mga kamots, para pakita sa inyo yung itsura ng ilaw ng Zontes 400D. Yung pinaka-headlight at itong built-in na mini driving light niya, yung auxiliary light niya. Ayan. So yan po yung headlight niya, mga kamots, kapag naka-open. So as you can see, napakaliwanag din ng buga. Ayan, no? Napakaliwanag din ng buga niya kasi nga naka-projector light siya. And then, ito yung driving light niya. Sinasabi ni Sir, may tatlong mode daw yan. Isang white, and then blink white, tsaka yung yellow. So, ito yung blink white, mga kamots. Ayan. And then, yung yellow po. Ayan. So, yan naman yung yellow. Kapag maulan, mga kamots, gagamitin yung 400D. So, isa yan sa mga safety purposes, mga kamots, yung dilaw na ilaw. Ayan. So, hindi nyo na talaga kailangan magpakabit na mini driving light. So, isa po yun na lang kung gusto nyo pa magdagdag, mga kamots, kasi meron pala siyang, nakalimutan ko, meron siyang built-in na crash guard, paint finish na silver chrome. Hindi mo na talaga kailangan magpakabit na kung ano-ano pa, mga kamots, kasi lahat nandito na sa adventure bike na ito ni Bristol Zontes 400G. So meron din siyang built-in hazard na i-demo din sa atin ni Sir Jay. Ayan. So napakaliwanag din na buga kasi naka-LED na po yan, mga kamots. So lahat ng ilaw ni Zontes 400G is naka-LED. And then pagdating sa likuran, ayan. So ito naman yung sa likuran niya. Ganda. So iwasan nyo na nga lang talaga mabali yan, mga kamo. So maraming salamat Sir Jay sa pagka-assist sa atin sa ilaw. Alright, so dito na tayo sa upper part ng Zontes 400G. So simulan natin dito sa grab bar na hindi natin mapapansin nakakulay pala ng pinaka-base color ng motor na to. So ito po yung grab bar niya. Ayan. So matibay din. Ayan. So ito naman yung buntot ng Zontes 400G. So para siyang may patulis tayo rito. And then nakalagay dyan is Zontes. Ayan. So pagdating naman sa upuan niya, so as you can see, napakalapad ng upuan nitong isang to. And then nakalagay dyan is ADB. Ayan, ADB style talaga. And then Zontes. So yung texture niya is gold. So talagang tinerno sa color or tema nitong motor na to. Ayan. So meron tayo ditong separation. So separation from the passenger and then the driver. Ayan, so and then anti-slip na rin para sa pasahero. And then ito na rin yung magsisilbing sandalan ng driver. Ayan, so talagang komportable ka talaga pagka inupuan mo itong Zontes 400G. Bukod sa komportable ka na, marami ka pang pwedeng magawa dito sa motor na to, mga kamots, no? Kasi napakarami niyang features. Ayan. Pagdating sa under seat compartment, mga kamots, ayan, so open natin. So, ito po yung underseat compartment niya, no? So, as you can see, napakalawak ng underseat compartment niya. So, mahaba siya. I wonder kung kakasya dito yung full face helmet natin. So, try natin, mga kamos, kung kakasya yung Ryzen ZX 550 natin dito sa underseat compartment niya. Alright, so try natin itong Ryzen ZX 550 natin na helmet dito sa underseat compartment niya kung magsasara, no? So, try natin dito sa isang underseat compartment niya. Yan. So, nailagay natin siya ng pabaliktad, mga kamos. So, try natin isara kung kakasya. Ayan. So, as you can see, hindi ko pa siya nasasara, mga kamos, pero kasyang-kasya naman yung full face helmet.
Doon pa lang sa unang compartment, no? So try naman natin doon sa ikalawa, yung sa medyo pababa, kung kakasya siya. Ayan. So as you can see, hindi siya masasara. Pero dito sa sa unang compartment niya, kasyang-kasya yung isang full face helmet natin mga kamos na Ryzen ZX 550. Nakaganyan lang ang lagay niya. Ayan. So paganyan lang ang lagay natin. Pero dito sa ibaba, I think half face ang kakasya diyan or mga ilang full face na medyo maliit ang shell. Ayan. Pero dito sa first compartment niya, again mga kamos, kasyang-kasya po yung Ryzen ZX 550 natin. Ang kagandahan pa dito kay Zontes 400G mga kamos, dito sa compartment niya, meron siyang kasamang built-in light. So kapag bubuksan natin to sa gabi, makikita natin kaagad yung laman ng underseat compartment natin. And then, isa pa sa mga kagandahan dito, kagaya din sa 400B, meron na siyang organizer. Ayan, no? Na tinatawag. Ayan. So, detachable din siya mga kamos, nakakabit and then natatanggal. So, meron siyang built-in charging socket, isa sa features ni Zontes 400G. It's convenient kapag mag-charge tayo ng cellphone natin, nasa loob ng compartment. Ayan. So, USB type ready na po yan and then type C. Ayan. So, dalawang portion siya. So, maganda yan mga kamos para dalawa yung pwede nyo ma-charge. Ayan. So, sa mga natatanong pa nga pala mga kamos, doon sa 400B na una natin ni-review, meron din yung built-in charger, yung isang yan. So, hindi lang natin napakita. Meron din po yan mga kamos. Na? So, isa pa sa mga features nitong 400G na Zontes mga kamos, sa underseat compartment niya, meron siyang seat damper. Ayan kung makikita niyo. Kapag binuksan nyo itong upuan na ito, medyo inangat nyo ng konti. Ayan, so, magkukusa siya mag-aangat. So, hindi siya babagsak. Kasi meron siyang seat damper dito na built-in. Ayan o. Ganda, di ba? Napakaganda din ng design ng tangke niya. So, bilog yung pinaka-tank lid niya, no? And then, chrome silver din yung design ng tangke niya. Ang fuel tank capacity ng Bristol Zontes 400D mga kamos ay 17.5 liters. So, expected din natin yan na medyo malaki-laki talaga fuel tank capacity niya kasi nga ADB style tong isang to. At the same time, expressway legal din. So, kailangan niya talaga ng malaki-laking fuel tank capacity. So, 17.5 liters po ang fuel tank capacity nito. And then, ayon kay Bristol mga kamos, naka-PGM-FI na rin itong isang to. So, expect natin na doon sa 17.5 liters niya, talagang malayo-layo na rin talaga yung mabiyahe natin gamit itong Bristol Zontes 400G. So as I mentioned earlier, naka-full TFT display tayo dito na naka-colored design na mga kamots. So lahat makikita na natin dyan. Lahat-lahat na mga kamots, pati yung camera function na pinakita ko sa inyo kanina. So meron tayo ditong speedometer, odometer, RPM gauge, fuel gauge, and then PSI ng gulong. Ayan, so lahat nandyan na mga kamots. Front and rear, and then ABS indicator, check engine indicator, oil indicator, so meron pa siyang built-in clock, and then maintenance indicator mga kamos kung kailangan mo na ba ipa-maintenance itong Bristol Zontes 400G. So makikita na rin lahat dyan mga kamos, no? Alright, so ngayon ko lang napansin mga kamos na bukod dun sa power socket niya dito sa underseat compartment niya, meron pa pala dito sa unahan mga kamos. Meron pa ditong charging socket mga kamos na naka-USB ready na rin and then naka-US Type-C ready. So, dalawa po yung built-in charger niya mga kamos, na. So, isa dun sa underseat compartment and then isa dito sa may front. Dito sa may malapit sa TFT display niya. Alright, so as we go down here mga kamos, ito naman yung grab bar ng Bristol Zontes 400G. Ayan, so napakaganda din ng grab bar nyo. And then matte black paint finish, and then makapal-kapal din yung ginamit mga kamos. So, ayan, mapapansin nyo naman mataba yung grab bar nya. Ayan. So naka-upright position tayo dito dahil sa grab bar riser nya na medyo mataas ng kaunti. Ayan. So pagdating naman sa buttons and switches nya dito sa left side, of course meron tayong built-in passing light. Ayan, wow! And then high beam, low beam, tapos hazard switch. Ayan, pinakita ko na sa inyo kanina yan. And then, turn signals, left and right. And then, busina. Ayan, so pagdating sa busina niya, malakas din yung buga mga kamos, na. And then, pagdating sa mga additional buttons mga kamos, ayan, so meron tayo ditong set dito. And then, mode para sa TFT display. And then, pagdating sa right side, ayan, so meron tayong engine kill switch dito. So, bukod dun sa
side stand o meron pa dito sa grab bar niya. So dalawang kill switch po meron tayo dito sa Zone Test 400G kagaya din sa 400D. And then eco button para sa fuel consumption, and then electric switch. Ayan. So pagdating naman sa additional button niya dito sa right side, itong pula na to mga kamots, ito po yung nagsisilbing parang ignition niya. So bukod dito sa electric switch, so kailangan mo nang i-on to para mag-activate yung motor, and then tsaka mo lang siya pwedeng i-start. Kumbaga ito na yung nagsisilbing susi niya mga kamots, no? So keyless nga pala itong isang to, kagaya din sa 400D na naka-keyless din. Kumbaga pipindutin mo muna yan, and then tsaka mo siya pwedeng i-start. And then meron tayong button dito para sa traction control system activation. So naka-TCS na rin pala itong isang to mga kamots, no? Ayan. I think lahat naman ng Zone Test series ni Bristol is naka-TCS na rin. So malalaman din natin yung mga kamots sa mga susunod pa nating motorcycle review dito. And then seat opener, ayan, sa baba. So napakaangas din yung side mirror nyo. Pinaka-stem niya, naka-alloy steel yung stem niya mga kamots, so hindi siya plastic design. Ayan. And then meron siyang built-in lever guard. Wow! So nakakonekta siya rito sa handle grip, and then nakakonekta siya dito sa side mirror. Ayan. So matibay-tibay din mga kamots. And then plastic texture yung design niya. Pero pagdating sa stem niya is naka-alloy steel. Ayan. So pagdating naman sa hand grip, ayan, so kakaiba rin yung design ng hand grip niya mga kamots. So para siyang diamond style na maliliit. And then napakasarap hawakan mga kamots, para tayong minamasahe dito. And then nakalagay dyan is Zone Test. And then pagdating sa bar end niya, ito yung bar end niya. So ito na nagsisilbing lever guard mga kamots, bar end niya. And then pagdating sa brake levers mga kamots, so again meron tayo ditong adjustable brake levers. So depende na lang yan sa preference nyo kung hanggang gusto nyo i-adjust, kung hanggang saan nyo siya gustong i-adjust. Ayan, so pwede mga kamots. And then naka-matte finish siya. So terno-terno sa bar end mga kamots, no? Ayan, so yung paint finish niya. Alright, so yan po yung looks and appearance ng pinakabagong Zone Test 400G coming from Bristol mga kamots. So alamin naman natin kung ano-ano pang mga engine specs at additional features meron itong Zone Test 400G coming from Bristol. The all-new Zone Test 400G coming from Bristol has a 400cc engine displacement, 4-stroke, single-cylinder, single overhead cam with 4 valves. Ang kanyang max power ay 28.5 kW at 7,500 RPM habang ang kanyang max torque ay 40 Nm at 6,000 RPM. Pagdating sa kanyang fuel system, as I mentioned earlier, ito po ay naka-fuel injected. Habang ang kanyang cooling system, ito po ay naka-liquid cooled. When it comes naman sa kanyang starting system, ito po ay mayroong electric push start. Dahil ADB scooter type ang motor na ito ay gumagamit ng Continuous Variable Transmission or CVT. Pagdating naman sa kanyang suspension system, as I mentioned earlier, sa harapan ito po ay naka-oversized inverted fork. Habang sa likuran naman, equip ito ng oversized twin shock absorber na parehong mayroong oil sub-tank. Para naman sa kanyang braking system, parehas din itong naka-disc brake harap at likuran. Na ayon kay Bristol Philippines ay equipped din ito ng dual channel ABS harap at likuran. And as I mentioned earlier, ang Bristol Zone Test 400G ay equipped din ng TCS or traction control system na talaga namang papapakinabangan natin malulubak na mga kalsada. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,230mm, overall width na 925mm at overall height na 1,345mm. At meron naman itong seat height na 770mm habang ang kanyang ground clearance ay 180mm na hindi rin tayo mangangamba na sasahid tayo sa matataas na humps na meron dito sa Pilipinas. At ang motor na to ay may kabuuang bigat na 203 kg na medyo may kabigatan ng kaunti sa nauna nating na-review na Zone Test 400D. At yan na nga ang engine specs at features ng pinakabagong Bristol Zone Test 400G. Kaya naman alamin na natin kung magkano ang cash price and installment price nito dito sa Bristol Philippines 10 Up Caloocan. Okay, so dako na tayo sa cash basis, installment basis ng pinakabagong Bristol Zone Test 400G. So magkano nga ba ito sa cash basis dito sa Bristol Motorcycle Philippines 10 Up Caloocan? So pagdating sa cash price niya mga kamots, meron itong SRP na 398,800 pesos. So SRP price po yun. Pero kung kukunin nyo ito as cash mga kamots, meron siyang discounted price or introductory price. So 368,800 pesos po ang makukuha nyong cash price pag kinuha nyo itong Zone Test 400G.
So, available din to sa installment mga kamos, installment basis. Ayan, so pagdating sa installment basis, magda-down lang kayo dito ng 79,760 pesos. Ang total cash out nyo is 124,303 pesos po. Kasama yung LTO registration, insurance at yung shuttle. So yan po yung pinaka total cash out ninyo kapag kinuha nyo itong installment basis, itong Bristol Zone Test 400G. So pagdating naman sa monthly amortization mga kamos, ganun pa din na isa, dalawa, tatlong taon pa rin ang ino-offer nila dito sa Bristol Motorcycle Philippines 10 Up Caloocan. So pagdating sa 12 months or isang taon, 23,397 po yung monthly amortization ninyo. And then 2 years or 24 months mga kamos, 18,877 pesos po ang monthly amortization. At kung gusto niyo naman siya kunin ng 3 years or 36 months, 14,446 pesos po ang monthly amortization ninyo para sa Zone Test 400G. Yan po yung cash basis and installment basis ng pinakabagong Bristol Zone Test 400G dito sa Bristol Motorcycle 10 Ab Caloocan. So bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat ulit kay Sir Eugene na branch manager dito sa Bristol 10 Ab Caloocan, and then kay Sir Jay na nag-assist sa atin kanina para pakita yung demo unit nitong Zone Test 400G, at kay Sir Adrian na nag-assist sa atin para i-review itong pinakabagong Zone Test 400G. Again, meron silang Facebook page mga sa mga gusto mag-inquire ng Bristol Motorcycles, lalo na sa mga Zone Test series nila. So, search nyo na lang and then mag-PM na lang kayo dyan mga kamos, para naman kung sakaling malayo pa kayo, hindi naman masayang ang punta nyo kung sakaling wala pang stock ng mga hinahanap yung Bristol Motorcycle. So, ito po yung address nila. I-flash ko na lang sa screen para diretso na kayo dito mga kamos kung sakaling gusto nyo bumisita ng personal at makita yung mga motorsiklo nila rito na pinakita ko lang last time doon sa nag-review tayo ng Bristol 400D. Kamos, sana pakipollow nyo ang ating Facebook page, and then kung di pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, just keep on subscribing para laging kayong updated sa mga motorcycle reviews and other videos inilalabas natin sa ating YouTube channel. So muli, maraming salamat sa inyo mga kamos. Stay safe, ride safe always.